Yes, akala ko economics lang to. Pero naging politika. In terms of statistics, in the history of the Filipino, nakikita po natin na mapagbigay ang Pilipino. So, sa midterm period ng isang presidente, pinagbibigyan po ng Pilipino. So, lahat po na nag-atake sa isang presidente during the midterm ng presidente, yung first 3 years niya, ay buwabagsak sa popularity, buwabagsak sa politika. So, sabi nga ng kasama natin, Assistant Majority Floor Leader Ortega, napakaaga, 2025 ba eleksyon. Ngayon na nagrarally na sila. And kung bumalik tayo sa EDSA Revolution, ayun po ang inumpisahan. So, it's antique page. No? They cut and paste and try to put in this time na madali ang social media. So, hindi na siguro natutugma. It's a contradiction in terms of personality. Nagtutugma yung prayer rally. Ngayon, na ang dami-daming potensyal na investments na nakukuha ni Presidente Bongbong. Kausap ko po mga bankero sa international at saka they are bullish on our economy because we have one of the most populated countries in Southeast Asia. We have an educated workforce at tumataas na po ang sweldo sa China. So, nagsisilipatan na yung mga manufacturing jobs to Southeast Asia. Mas gusto ng mga investor dito sa Pilipinas. Kaya economic provisions ng konstitusyon ang binibigyan natin ng atensyon. So again, sana yung mga political rally according sa COMELEC period na lang, saka na muna mag-rally-rally at saka hindi na gamitin in God's name yung mga whatever personal or political objectives. Maraming salamat po.